We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga puso, good morning, good morning, good morning. Bugtaw na, you're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw kada sang Webes, September 28, 2023. Supong adlaw aton ginadumdom ang World Rabies Day. Reminder sa aton mga kapuso, kasapatan ang pwede tamangin best friends. Apang haariho, dapat may dala kita nga paghalong sa pagdalo sa mga inibangod. Kung kita ang ma-infect ng rabies, magluwas nga magasto na baw puwerte pa ka peligroso makamamatay. Mga kapuso'y balon ta ng mga nagapangunang balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Ako naman yung kapuso'y rin Prietos live na live ikan diri sa GMA Bacol Station sa bungaga. Dala sa gihapon namo na madalag ko nga mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matter. Tutok na kaya rin ang pinakaulihing mga balita sa bilog na Western Visayas. Mga puso, John, tagpamuno sa asosasyon sa mga pribado sa ospital o kung pribadong ospital sa Western Visayas, siging klaro nga wala sang pagpang-detain o kung pagpangpugong sa pagwa sang ilang mga pasyente nga wala inugbayad sa ilang bail sa syudad sang Iloilo. Ang issue ang gindala ni Councilor Rex Sarabia sa Iloilo City Council kag iya man ginpatpat diri sa aton sa GMA Regional TV Early Edition. Si Kim Salinas nakatutok. May bila ka mga persona nga nagdangop sa opisina ni City Councilor Rex Sarabia. Angot sa ginapahayag hospital detention o kung hindi pagpagwa sa ila sa ospital, bangod hindi makamayad. So no siya 1 week ko no siya lang na-detain sa hospital. So nagdako ang ilang nga bill bangod sa ina. So on average siguro 1 day, 2 days, siguro 3, pero ang longest nga nabatian mo is 1 week. Nakaistorya sang team ang pila ka mga pasyente nga naka-eksperyensya man sa kabudlay sa pagwa sa ospital bangod sa kapigaduhon. Nabudlayan kami pag admit sa asawa ko. Nabudlayan kami may korta mo tayo kuan eh. Kaysa pa duro kung gawa nga kuan ko ospital blao nga di ka basta-basta makagawa kung kuan eh. Kung way gid way kwarta eh. Amo na kabudlay kisa kung hindi ka kagawa gadugang ang imo-bill sa kwarto mo. Apang sunod sa presidente sang Private Hospitals Association sa rehiyon, wala sang kamatuoran nga may nag-hold sa mga pasyente nga hindi makabayad. So ini siguro nga mga nagakalatabo is because nga ang feelings ang pasyente nga hindi isla pagpagwaon. Pero hindi na pwede mahimo nga hindi pagpagwaon ang pasyente because of inability to pay. Santo sa Republic Act 9439 sa tiyon nga makahatag sang promissory note ang mga indigent nga pasyente, makahingyo sila nga isyuhan sang medical certificate kag iban nga dokumento agad makagwa sa ospital. Ini man ang ginasunod sa mga pribadong hospitals diri sa syudad sang Iloilo. Sunod sa iya, nakabutang sa promissory note yung pila ang balayran kag tubtubsan nga mabayran, lakip na ang mga buli gikan sa gobyerno kag pribado nga tawo. Gina-extend gina siya nga help sa mga pasyente nga hindi makasarang nga magbayad at that moment or gina-arrange nila up to what time nila mabayaran man ang hospital. Ang pag-detain sa mga pasyente sa sulod sang ospital ang ginakabing nga paglapas sa layi kag pagapinahan sang 20,000 pesos apang hindi magsobra sa 50,000 pesos. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Gindepensa sang anom ka mga personnel sang Iloilo City Engineers Office nga wala sila sang tuyo nga mangawat matapos nga madakpan sang isa ka telecommunications company nga nagtipon sa ila main copper line sa distrito sang Molo. Suno sa mga natungdan ginhaboy na sa mga ini ang kable apang base man sa Chief of Staff sang City Engineers Office nga si Joel Herasmia na recover ang kable sa mga natumod nga empleyado. Dugang pa ni Herasmia ang duty sa mga natungdan ang iyara sa diversion road kag wala man sang schedule ang distrito sang Molo. Gani palaligban kun nga nakalabot ang mga ini sa mga lugar. Nakalabot na sa atensyon ni Mayor Jenny Treñas ang insidente kag gilayon sini nga ginpanawagan ang mga natungdan nga mag-resign o kun magpangatubang sang kaso. Insigi naman nga ginkakasaobra ang 5 sa 6 ka mga ginalakipan sang Lunside Job Hire Workers samtang isa pa ka regular employee ang mag-aapilar sang iyabahin kag ginakabig man sang CEO nga isolated case lang ang insidente.
Ginako Manila sir ang nga ginkuha nila ang wire dito kay nagasabad kuno sa dalan. So ang kuan ko lang sa ila nga ginkuha nila ang wire nga hindi amon. Ang rason daya kung hindi amon dapat wala nila ginkuha. Mga puso, halong gidha naglabot bala sa 13 ang na-record na kaso ng rabies sa Negros Occidental sa bunga tuig 2023. Mas mataas ini mga kapuso kung ikumparar sa napulo ka mga kaso nga na-record humirin sang Enero tubtob Agosto sa nagligad nga 2022. Gani sa pagdumdom sa World Rabies Day sa bunga adlaw, September 28, panghatag sang libre nga anti-rabies vaccine ng Provincial Vet Office sa mga LGU sa Negros Occidental. Ini agud mas madamo pa nga mga ido ang mabakunahan kag mapaiway ang pagtaas pa sang kaso sang makamamatay nga rabies. Samtang sa Oton, Iloilo, magapatigayin man sang libre nga pagpangkapon kag rabies vaccination sa mga ido ang local government unit o kung LGU. Ini ang magasugod alas 8:30 sa bunga aga tubtob, alas 3 kanon sa hapon sa MACO office sa Barangay Poblacion East. Kabahin man sa World Rabies Day celebration, magapatigayon subong nga adlaw ang Office of the City Vet sang Iloilo City sang libre nga spraying kag neutering sa mga hinuptanan sang mga City Hall employees. Hiwato na aktibidad sa opisina sang City Vet. Ginanunsyo sang Iloilo City Police Office sa ginhiwat nga programa para sa 122nd Police Service Anniversary kahapon nga apat ka mga duga nga mga police stations ang planong ipatindog sa syudad sang Iloilo. Isa diri ang ipahamtang sa kilid mismo sang Iloilo City Hall. Kag ang iba naman ang target nga ibutang sa distrito sang Mandurriao, Lapas kag Lapuz. Pero pagklaro sang ICPO Director nga si Colonel Joe Resti Coronica, kinahanglan pa sang approval sang National Headquarters ang plano kag may mga requisitos pa nga kinahanglan antes makuha ang budget kag dugang nga personnel. Mga puso, ginkumpirma sa bago City PNP nga mismo ang isa sa mga driver sa duha ka truck nga ginapatyan gin-hijack sa La Carlota City, Negros Occidental ang nagtudlo kung sa diin sang mga inigin deskarga ang sinako nga mga kalamay. Bangod sini ginakabig sang kapulisan nga inside job ang natabo. Nahibaluan man nga nabuhina na ang 1,000 nga sako sa kalamay sa 35 kasako. Kagi na sospetsohan niya ginbaligya na ini. Sunod sa isa pa ka driver nga si Jujet Arseno, 300,000 pesos ang iya kuntani mabaton kabaylo sang plano apang nabulilyaso ini. Padayon, nga ginapangita sa kapulisan ang kaupod sini nga si Alex Roni kag iban pa nga imbolbado sa pagpangawat. Qualified theft na ipasaka batok sa duha ka driver magluwas pa sa carnapping nga planong ipasaka sa tag-iya sa truck. Nagpasalig ang Negros Occidental Police Provincial Office kag ginatutukan ang insidente kag posible iban pang imbolbado sa among modus. One of them, yun nga, si John Michael, nagkaroon ng confession to the point na sabi niya is opdan na lang ang police doon sa alleged na diskargahan nila. Mga puso, makaligan ang 3 ka bulan ginkumpirmar sa kapulisan nga wala pa sa gihapon na pasakaan sa kaso ang mga sospetsado nga ginatudlo nagpatay sa mga miyembro sang pamilya Fauzo sa Barangay Buena Vista, Himamaylan City, probinsya sa Negros Occidental sang tinalikdan nga Hunyo. Madumduman nga kapin 15 kaarmado nga tawo ang nagsulod sa balay sang pamilya kag ginpaulanan ang mainisang tiro. Sunod sa Negros Occidental Police Provincial Office, hindi pa ma-file ang kaso nga murder bangod. May legal procedure nga kinahanglan nga sundon, lakip na ang ginahulat nga perma gikan sa nabilin nga miyembro sang pamilya nga si Emily. Wala pagit sila kamay. Ang korte nagapangita sa waiver pagka in case hindi si Emily magwa. So that is why we are waiting also kay Emily. Mga kapuso, may 2 ka low pressure area nga ginabantayan sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Nakitaan sang pag-asa ang isa sa mga LPA 800 kilometers sa sidlangan sang extreme northern Luzon.
Amuy na ang yara sa sulod sang PAR. Ini ang may trough nga nagapaulan subong sa pila ka bahin sang pungsod. Ang isa pa ka LPA ang nakitaan 1,850 km sa sidlangan sang Southern Luzon kag yara sa gwa sang PAR sa masunod nga inadlaw. Posible ini nga magsulod sa PAR. Suno sa pag-asa subong nga aga lauma na pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Magapadayon ini kang mga lapnagon karon sa hapon. Posible ang mapasko nga pag-ulan sa pila ka mga lugar gani mangin alerto sa baha o landslide. Mga puso, para naman sa atin ng Globalita, kapensyin, katao patay sa sunog sa isa ka selebrasyon sa kasal sa Iraq. Sa Azerbaijan naman, hindi magdubo sa 20 ka persona patay sa nagluntan ni eksplosyon sa isa ka fuel depot sa Nagorno-Karabakh. Nakatutok, Julius Bilacaon. Kapin isa kagatos katawang napatay matapos maglunta ng sunog sa selebrasyon sang isa ka kasal sa probinsya sang Nineveh sa Iraq. Ginabulubanda 500 naman ang nagkalasamaran sa kalayong nag-ibwal sa Al-Haytham Wedding Hall sa Al-Hamdaniya District. May 800 katawo sa wedding hall sa nagtuhaw ang sunog nga suno sa Iraqi News Agency gintuga sang fireworks, mga kandila kag iban pa nga materyales nga gingamit sa tion sa selebrasyon. Hindi naman magnubo sa 20 katawang napatay matapos maglunta ng eksplosyon sa isa ka fuel depot sa Nagorno-Karabakh sa Azerbaijan. 290 pagid ang admitted sa ospital kag madamo sa mga inangyara sa critical nga kondisyon. Pila sa mga nagkalasamaran ang ginabulong naman sa medical facilities ang Russian peacekeepers. Ginaimbestigaran pa ang kabangdanan sa eksplosyon. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Season break is finally over bago nagabalik na ang top rating game show ng Family Feud sa Lunes, October 2. Sino sa host si Dingdong Dantes na miss niya kinang show, gani high spirits, hindi lang siya bilang host kundi ang mga yara sa likod sa camera. Inibangod sa excitement nga makapasan diliwat sa mga kapuso viewers kag syempre makabulig sa mga pigado pinaagi sa charity sa winners. Aminado si Andrea Torres nga namaguhan siya sa role bilang kontrabida nga si Charina sa Love Before Sunrise. Mangin mag-asawa sila ni Atom na karakter naman ni Dennis Trillo. Lauman na kuno ni Andrea ang madamo sa mga bashers o kung magakontra sa iya karakter nga maaway sa masami kay Bea Alonzo nga karakter naman ni Stella sa series. Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa maging sino ka man karon sa gabi. Monique kag Belinda, mga kita ay payahan liwat. Si Gilbert may panibago na naman nga plano batok sa Magiloy. Carding kag Dino, liwat nga mag-away. Inakagiban pa nga kilig kag aksyon ng mga eksena ang bantayan sa maging sino ka man pagkatapos ng 24 oras. Ang mga dugang nga balita bantayan sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Komportable nga pangabuhi, pumuluyo nga may desente nga trabaho. Ini ang pila lang sa ginapananaw nga sitwasyon sa Bacolod City sa Mission Sini nga mangin isa ka super city sa Palabuton. Sa subong nga sentro sang halos tanan nga hilikoton kag inisyatibo ang teknolohiya. Paano ini mangin kabahin sang plano? San o bala ini malabot? Ini ang atong tutukan sa Spotlight. Pusa sa bungagang handom sang syudad nga sang Bacolod nga mangin isa ka super city ang padalmanta sa aton nga Spotlight. Sa bungaga mga kapuso, mangigaupod nato ng head o kontag pamuno sang Local Economic Development and Investment Promotion Office sang Bacolod Local Government Unit, Dr. May Frances Liamas. Doc, let's talk about our aspiration nga mangin isa ka super city ining pinalangga nato nga syudad. Good morning, we are happy to have you on board today, ma'am. May aga.
Mayong aga, good morning mga kapuso. Salamat gid Adrian for the opportunity nga ginhatag nimo sa City of Bacolod para mas maintindihan sa aton mga pumuluyo ang ginatawag nga Super City. Yes. Kung maghambal kita sang Super City, mambas na do ka hindi ko nakaintindi, do hindi ako ka-relate sang ginatawag nga Super City. Ang buot sang isa ka Super City is nagahatag kita sang solusyon nga mas maayo kumpara sang ginahimo ta sa subong. Okay. Paano ta ina ginahimo? Nagahatag kita sang ginatawag nga IT platforms, mga mechanism nga nagapahapos ang aton obra. Okay. So halimbawa, maghambal kita nga ma-register ko sa akong negosyo. Kinanglan gid bala ako magpila, kinanglan gid bala ako nga maghulat sang kalawig-lawig gid. Ang sabat dira hindi. Kay tungod kung nadala mo na ang tanan mo nga requirements, all you need to do, makadto ka sa aton nga BPLO, isubmit mo ang imo requirements, tagaan ka sang imo assessment, makapay ka online, and then pwede ma-issue ang imo nga business registration or business permit. So isa lang na ka-aspeto. Ako isa ka senior citizen, gusto ko makakuha sang akong senior ID, makuha ko ina dayon? The answer is yes. Mahatag ka sang imo details, nasulod ikaw sa database, and print on demand ang imo nga senior ID. Okay. So that's a second. Kadamo pagid sang aton nga ginapanghimo. So ang third naton nga pwede nga mahambal is ang aton database management nga system. So ang tanan naton nga mapumuluyo ara na sila sa aton nga database. Ano ang bentaha kung ara sa database? Yes. Mahapos sa aton mag-generate sang information kung sino ang nagakinahanglan sang bulig. So sang gin-declare kita nga calamity, nabalaan ta dayon kung diin nga parte sang syudad ang i-declare nga calamity area, so na-identify taman kung sino ang mga pumuluyo nga tagaan naton sang aton mga relief goods. Okay. Ang ginatawag nga Super City is really a local government unit nga nagapati nga ang aton serbisyo pwede ta ma-improve paagi sa use of internet, IT platforms, kag mga proseso nga magapadali sa aton serbisyo. These are really promising programs that demands the support of our people. Kay man, syempre, Super City, super support na kinahanglan. Pero sa tanan nga pagbago ang ginuduso naton, madamo man syempre ang nagapamalabag. Well, such is life, they say. Thank you, Gid Adrian. Una sa tanan, ang Bacolod City nagapasalamat kay nagaupod kamo sa aton damgo mangin isa ka Super City. But gusto man namon ipaabot sa inyo nga kung nga nagadamgo kami nga maging Super City, ina nga damgo para sa aton nga tanan. Buot sing ganon, ang pagka Super City may ara bentaha para sa tanan. Ang amon lang gid nga ginaayo sa inyo subong is updan ta ang aton nga mga initiatives, because ini nga mga initiatives ginapaminsaran ta ini because gapati kita nga ang isa ka Bacolod nun deserves so much more. And so with a Super City initiative, we make sure that we include everyone, opportunities are available, and it is time to enjoy and experience the sweet life in this Super City. Doc, in terms of timeline, anong kalawigon nga may eksperyensyahan sang tanan nga makapuso naton ang ginatawag nga Super Cityhood sa Bacolod? Now let's talk about the tangible things that are already in place, available na in our midst. Small steps bala that may probably direct us to better government service nga sa madugay nga tinion. Doc, may handom kag dumot naton tanan. Sige. So ang ginahimo naton, Adrian, is we do it by phases. Kaya hindi tama na ma-accomplish tanan sa isa ka tuig. So halimbawa, subong, maghambal ka nga, ano ang Super City Initiative nga nabatyagan ko? Bisan lang magreklamo ka, subong, hindi ka na manawag, scan ka na lang sa QR code, mapabalo mo na sa LGU kung anong problema mo. Number 2, may ara ka na sang system nga pwede ka kabayad online, pwede ka ka-process ang transactions online, nagapahapos, ini sila. Ini nga mga aspeto available na inasubong. Bisan sa aton assistance, amat-amat na kita naga-transition into an online assistance. Ginatun-an ta lang kung ano pagid ang pwede nga mapamaagi. Pero wala nagauntat dira. May mga gusto ba kita nga dugang nga serbisyo. Ang aton timeline sini for phase 2 may ara kita sang ginatawag nga 24/7 command center and help desk. And magapatuman man kita sang aton nga mga mini hospitals para ma-providean ta sang better health services ang aton mga pumuluyo. So in the next 3 years, Adrian, mangkuton mo ko, Super City na bala kita, pwede ta mahimo basta updan naton tanan. Doc, good morning. Daso naman, halong. Salamat!
Mapusa duga nga balita, inspirasyon, ka-good vibes sa pagbalik sa inyo paborito nga programa ko na agad, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. DPWH 6 hindi pa makapasalig na mabuksan na sa publiko ang Hibawan Flyover sa October 15. Malain nga tiyempo isa sa mga natudlo rason sa atrasado nga proyekto. Si Tess Ordales nakatutok. Adlaw-adlaw nagalabay diri sa idalom sa ginatukod nga Hibawan Flyover ang tricycle driver nga si Nelson. Saya paglantaw, hindi pa matapos kuno sang kontraktor ang proyekto sa Oktubre 15. Hindi pa nila namin nga gawro sa tenderoan. Dako pang obra. Amo pa na yung obra, hindi nga mula tupiak pa ka. Wala naman kuno sang kaso kung atrasado basta sigurado nga mapagurang istruktura suno sa driver nga si Nel. Damuan niya tao, base pa man lang. Ang lain na kung base kung ngagaw nila kang mag-ilog sungka. Suno sa mga motorista, nagaumpisang mabugat nga traffic sa lugar alas 3 ang hapon hasta na magabi. Ganito ko nga bulig kung mabuksan na ang flyover. Pero suno sa DPWH 6, wala sang kasiguraduhan na pangtinghuwaan sang kontraktor ng International Builders Corporation o IBC nga matapos ang proyekto base sa ilagin commit nga completion date. Sa karon ginahingagaw na nga mahumanang approach sang flyover kagang pagbutang sang sementado nga bahin sa kilid sini. May mga special procedure kita ginasunod nga hindi nato na sa basta lang ubrahon padasig. Kaya tungod niya may gina-observe kita ng proper construction methodology. Isa pa sa ginalantaw nga rason sa atrasado nga operasyon ang malaking tiempo. Na-hamper ang preparation natin sa approaches. But basically, we are doing overtime works para nga kung ma-meet man nagyapon ang deadline na gitumit sa contractor. Hopefully, by October 15. Maiban-ibanan naman ang gaagi nga traffic. Pananglitan, mabuksan na ang Hibawan Flyover pasalig sa DPWH kasarang makalabay diri ang taran nga klase sang salakyan. Tess Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition. Luyag naman makilala ni BCPO Director Colonel Noel Alinio ang lalaking ginaligar nagpanghurikap sa isa 15 anyos nga estudyante. Ngayon nakasakay sa jeep sa Bacolod City sang tinalikdan nga adlaw. Gani ginalibot sa karon sa kapulisan sa Police Station 1 kag PS6 ang mga CCTV kung saan inaog ang lalaki agud mahibaluan ang identity sini kag mapasakan sang kaso sang WCPD sang BCPO bangod sa trauma gindulot sini sa ginapayag biktima nga minor. Nagapanawagan man ang kapulisan sa iban pa posible na biktima man sang suspect. Ginasikyar man ang Rogues Gallery kung may mga daan ng kaso sang pagpangabuso ang ginatubod nga lalaki. Ginapanugyan na naman ang mga kabataan kag mga estudyante nga maghalog kag hindi magpangduha-duha nga mangayos ang tabang sa tiyon nga abusuhan sa makabig sexual offender. Sinasamantala nila yung kahinaan ng babae. Sumakay lang, hipuan mo, gaano mga yan. Malaman ko pat na, kahuli ako niyan, putulan ko na kamay mga yan. Nananawagan ako sa tao na yan, sumurrender ka sa akin. Nagapabilin nga wala sang dinagaan sa duwana kahampang sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament ang defending champions nga Colegio de San Juan de Letra Knights. Sa hampang nga ginpatigayon sa Philoil Eco Oil Arena alas 4 kahapon sang hapon, ang Knights ang ginluto sang Lyceum of the Philippines Pirates sa isa ka punto nga abanse 70-69. Best player of the game ang Pirate nga si Sean Umali nga nakatigayon sang 15 points kag 2 ka rebounds. Samtang sa first game alas 2 kahapon, ginbuksan sang Emilio Aguinaldo College Generals ang ila kampanya sa positibo nga pamaagi. Ini matapos ginlutos ang Generals ang University of Perpetual Health System Alta sa score nga 75-67. Nagpanguna sa kadalagaan sang Generals ang best player of the game nga si JP Maguliano nga nakatigayon sang 24 points, 9 rebounds kag 2 blocks. Ang inampang sang NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines Facebook page.
Lagaw na bala sa mga kapuso naton yung mahilig sa adventure para gid ini sa inyo. Ang Ikbaklag Cave sa Barangay Aningalan sa Remeo Antique ang para sa mahilig mag-explore. Ang pinasay sa Sininga Cueva, ini ang may duha ka nagaserbe nga hulot kag may separado nga mga alagyan. Magluwas nga pwede ka magpasimpalad na sa idalom sini nga bahin, pwede ka man nga makapahangaw-hangaw sa naibabaw sini kasubong nga ara ka sa isa ka kastilyo nga human sa bato. Hindi mabudlay laboto ng Ikbaklag Cave. Ini ang may 3 lang ka kilometro nagikan sa sentro sa Barangay Aningalan, kag ang Aningalan naman ang pwede nga malabot sang salakyan nagikan sa poblasyon sang San Remigio. Ano pang ginahulat niyo mga kapuso? Larga na sa Ikbaklag. Diyan mga puso ang pagsanyog sa isa ka lugar, hindi tamatakos sa mga istruktura nga nagatilindog, kundi sa sitwasyon sang aton mga residente. Matuod din na Adrian Sunogani kay ana UK Prime Minister Tony Blair. Real progress cannot be measured by money alone. We must ensure that economic growth contributes to our quality of life rather than degrading it. Dapat ang ginatawag ta nga inclusive. Kung nagasanyog ang lugar, dapat ini ang mabatsyagan man sa nga pumuluyo, kag ila mismo pangabuhi ang nagasanyog man. Mga puso dyan, 88 days to go. Pasko na, madaming salamat sa pagtutok diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami rin Lunes, tubda Biyernes. May muna ninyo malantaw aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kao naman yung kapuso rin Prietos, bugos ng puwersa para sa mas dakong misyon kag mas masangkan nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning!